Batiin po natin ang ating mga katabi ng hello, kamusta? Tayo po ay magsitayuan at manalangin. Hallelujah, praise God. Let's prepare our hearts po and bow our heads. O God Almighty, thank you po sa araw na ito upang kami po ay makapagpuri at makapagsamba kami sa inyo. Maraming salamat po, O Diyos, sa buong week na ito. Salamat po sa araw-araw na proteksyon ng bawat isa. Punuin niyo po ang inyong presensya, ang church na ito. In Jesus' name, Amen! Sabi po dito sa mga aklat ng Awit, Kapitulo 103, talata 1, 2 hanggang 4. Si Yahweh ay papurihan, o aking kaluluwa, at huwag mong kaliligtaan, mabubuti niyang gawa. Ang lahat kong kasalanay, siya ang nagpapatawad, at anumang aking sakit, ginagamot niyang lahat. Sa binggit ng kamatayan, ako'y niligtas, at pinagpala ako sa pag-ibig niya't habag. Kapag sinisimulan po natin ang ating mga umaga, ang mga desisyon at prioridad sa piling ng Diyos, unti-unti po tayong nagsisimula umayon sa ating mga puso na tunay na mahahalaga. Though may mga nagdudulot pa rin po ng stress, responsibilidad at mga abala sa atin. Ngunit kapag ang Diyos na po ang inuna natin, hindi na tayo nakakapag-overthink o kontrolado ng mga ito. We learn to trust His guidance, seek His wisdom, and rest in His presence, knowing He is leading us even when the path feels uncertain. Amen! Hallelujah! Purihin po natin ang ating Panginoon. Sanang awitan ka ngayon, Panginoon. Dahil panalangin mo'y tinugon. Nais kong sumamba, di rin dahil may problema na naman. Ngunit sadyang di mo nang maunawaan ko, Diyos. Ako'y nagtatakal ng talagang kung bakit sa'yo'y ganagalan. Ako ay halaga. Iniwan mo ang langit para sabihin hindi
ako'y sa'yo, ika'y sa'kin. Dahil bigat aking tampuhan, kapayapaan ang iyong ating. Maligtasan sa iyong pangalan, isang habang buhay, isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo laman. Hallelujah, ang nararamdaman ko, Jesus, you are more than enough. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo laman. Hallelujah, ang nararamdaman ko, Jesus, you are more than enough. Amen! Hawitin po natin ang ating Panginoon! Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jesus, you are more than enough. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Jesus, you are more than enough. Oh, oh, oh. Jesus, you are more than enough. Isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala kang hahanapin pa. Jesus, you are more. Isisigaw. Hallelujah, Jesus, you're the only one. Ang buhay ko'y sa'yo lamang. Hallelujah, wala nang hahanapin pa. Jesus, you are more than enough. Amen! Amen! Hallelujah! Tunay ngang napakasarap magpuri at sumamba sa ating makapangyarihang Diyos. There is power in His name. There is hope. There is peace. There is safety. There is healing. Tayo'y umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Kaya sa araw na ito, alalahanin natin na kahit tayo'y makasalanan pa, inibig tayo ng Diyos. Dahil ito ang nag-isilbing pundasyon ng ating pagsamba ngayon. Alam kong marami sa ating humaharap sa maraming problema, mga pagsubok na mahirap lagpasan. But only trust God. He will be our salvation, the Lamb upon our feet. Kaya sa awitin natin ito, ibigyan natin mga kapatid ang lahat-lahat ng papurit pagsamba niya. At ibibigay natin niya ang kanyang sukdulang biyaya para sa ating lahat na kanyang kaisa-isang anak. Dapat bago kulang na haba at wagas mong pagsinta. Habang ang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mong ginawa. Habang hindi ka dapat bago kulang na haba at wagas mong pagsinta. Walang kakayanan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo
ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako na di kayang magpasan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi nabahiran ng kabangalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Habang hindi ka dapat pagkukulang ng kapal at wakas mong pagsinggay. Habang walang kakayahan, masuklian ka na mabuti sa lahat mo ginawa. Niyakap mo ako sa aking karunungan. Inibig mo ako sa akala kong basan. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi nabahiran ng kabanalan at kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Ito'y pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat, O Diyos. Hallelujah. O Diyos ng katarungan at katwiran, kahit minsan hindi nabahiran ng kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sundulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sundulang biyaya mo. Salamat sa
Diyos mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang tatagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Pagkat ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Nais kong ika'y maranasan, pagtigas mo'y aking inaasam, pagkat sa'yo ko lang tatagpuan ang tunay na kagalakan. Nais kong ika'y maranasan, tibok ng puso ko'y ikaw lamang. Ngayon, bukas, kailanman, pagsamba ko'y iaalay. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mabalaki sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah. Tawarin natin ang pangalan ng Panginoon. Nandangin natin ang kanyang presensya. Hallelujah. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mabalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Buong laman ng puso ko, ito ay mamalagi sa'yo. Hallelujah! Truly, napalakas ang salita ng ating Panginoon. Naramdaman niyo po ba yung pakiramdam na napakahirap gumising sa umaga, napakahirap tapusin ng isang araw, gigising ka ng punong-puno na pag-aalala, pero don't fret, mga kapatid, walang ibang tao ang makakita sa kung ano ang nilalaman ng ating puso't isip, bukod sa ating Diyos na makapangyarihan sa lahat.
Kaya huwag natin kalimutan na walang hanggang sumamba sa Kanya. Let's pray. Panginoong Jesucristo, salamat po sa iyong walang hanggang pag-ibig na hindi namin kayang tugman ng lubos. Ikaw ang nagpasimula ng lahat at sa ganoon ay natutunan din namin kung ano nga ba ang tunay na pagmamahal. Punan mo po ng iyong kapayapaan ng bawat isa sa amin dito at bigyan mo kami ng biyaya at iuwi namin ito sa aming pamilya, trabaho at sa komunidad. Hayaan mo pong bigyan mo kami ng lakas upang mamuhay base sa iyong mga plano, magmalasakit sa isa't isa, at ituloy ang paglilingkod bilang buhay na pagsamba. Sa iyong pangalan at presensya, aming tagapagligtas ay nagdadasal kami. Amen and Amen. Makahapo na po tayo lahat. Hi, good morning everyone. Blessed morning po sa lahat. Ay, taray na energy ah. Isa pa ka, kuya. A blessed morning, everyone. Okay, dako na po tayo sa ating tithes and offering. Nabasa ko po sa isa sa Biblia natin ay yung Lucas 6:38. Ang sabi po dito ay, magbigay kayo at kayo bibigyan ng Diyos, hustong takal, siksik, liglig at umaabaw pa ang ibibigay sa inyo. Sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. So, wag po tayong matakot magbigay para sa ating Panginoon. Ito po ay para sa kanyang banal na tahanan, sa ating gawain dito sa church, at ito po ay malaking tulong upang mapalago pa ang ating church. Ang pagbibigay po natin ng magiging instrumento upang mas marami po tayong ma-invite na ibang tao na hindi pa nakakakilala sa ating Panginoon. Amen po ba? Yan, ang active ba? Yan ang gusto ng Panginoon. Hindi po kini-question ng Panginoon yung amount na ibibigay natin at nakikita niyo po kung ito ay sincere na amount na ipinagkaloob niyo po sa kanyang tahanan or sa kanyang simbahan. Sabi nga po sa 2 Corinthians 9:7, each of you should give what you have decided in your heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver. So, pagdasal po natin ng ating tithes and offering. Lord Jesus, our Savior, Redeemer, we give you the hearts filled with gratitude for the abundant blessings you give us each day. We acknowledge that cheerful giving is not an obligation, but a joyful act of worship. Help us understand that our giving is an act of expression of our deep love for you, and our want to further your kingdom here on earth. In Jesus' name we pray. Amen. Magsitayo po tayong lahat. At buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat ng Marcos, Kapitulo 12, talata 30 hanggang 31. Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong lakas. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Wala nang ibang utos na hihigit pa sa mga ito. Maaari na po tayong umupo. Okay, magandang umaga po sa ating po lahat. Alam niyo, talaga naman. Actually, gusto kong umiyak sa tuwa. It's amazing, no? Marami pang wala, pero ganito. Grabe. Talagang ililipat na tayo ni Lord sa isang mas malaking lugar. Konting-konti na lang. Mamaya mag-report ang ating treasurer kung ano na ang outcome at resulta nung pinagpe-pray po natin. Okay, pasensya na po mga kalalakihan kung kayo po ay nakatayo sa pagbibigay daan po sa mga kababaihan po natin. Oh. Okay po. Thank you, Lord. So lahat po ay nakaupo na. So okay. Okay, tayo po ay nasa buwan po ng Pebrero at 2 linggo po nating
papasinayaang paksain ang may kinalaman sa pagmamahal ng Diyos at ang pagpapatawad ng ating Panginoon. So ngayon po ay, ang paksa natin ngayon ay the two greatest commands. Ang dalawang dakilang utos ng Panginoon. Sabay-sabay po nating basahin ang Mark 12:30-31. Love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your mind and with all your strength. The second is this, love your neighbor as yourself. There is no other commandment greater than this. Sa 1 John 4, chapter 19, verse 21, ito po ang sinasabi. Basahin din po natin. We love because He first loved us. Whoever claims to love God yet hates a brother or sister is a liar. For whoever does not love their brother and sister, whom they have seen, cannot love God, whom they have not seen. And He has given us this command, anyone who loves God must also love their brothers and sisters. Sa pag-ibig po ng Diyos, ang kailangan po ay puso, kaluluwa, isip, at lakas. At ang pag-ibig na ito ay hindi lang natin sinasarili, kundi ang pag-ibig na ito ay atin pong inilalapat sa ating pong kapwa. Sa talata, ang sabi ng Biblia, natuto tayong umibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. At kapag tayo po ay nag-angkin ng pag-ibig ng Diyos, pero tayo po ay namumuhi sa ating kapatid, sabi po ng Biblia, sinungaling ka. Kasi ang pag-ibig ang nasa sayo, walang itinuturo ang Diyos sa iyo ng pagkagalit at pagkamuhi, bagkos pagpapatawad pa nga, bakit mo ilalapat ito sa iyong kapwa? Kaya sabi dito, sinungaling ka. Ang nagmamahal, ang hindi nagmamahal sa kapatid, sa Diyos na hindi niya nakikita, kahit na hindi niya nakikita pero minamahal niya. Totoo naman, wala naman tayo nakikitang Diyos pero nagmamahal tayo. Pero hindi natin ito kayang ilapat sa ating kapatid. Sabi tayo po ay sinungaling. Ang Diyos ang nagbigay ng utos, ang sinumang nagmamahal sa Diyos ay dapat magmahal sa kanyang kapatid sa Panginoon. Meron pong isang magandang halimbawa ang Biblia ang itinuro sa atin. Ito po may kinalaman sa mabuting Samaritano o the Good Samaritan. Bago ko po basahin itong kwentong ito, gusto ko po nang sabihin sa inyo na ito pong mga Samaritano, ang tawag po dito sa iba pong pagkatawag ay mistisong Hudyo. Sila po ay mga hintil na nakapag-asawa ng Hudyo ang naging anak Samaritano o Samaritana. Maliwanag po ano. Tayo po hintil. Lihitimo, tayo. Ngayong nag-uusap tayo, tayo po'y hintil. Ang mga Hudyo, yung mga nasa Israel. Kung may mapapangasawa sa atin na Hudyo at magiging anak po ninyo o magiging anak ng sino man, ang tawag doon, Samaritano o Samaritana. Sa ibang salin po ay mistisong Hudyo. Okay, ngayon, ito pong mga ito, dahil ito po'y hindi lehitimong Hudyo, hindi sila tanggap ng mga Hudyo. Sa orihinal na sa kultura na kanila pong ginagalawan, hindi po sila tanggap ng mga lehitimong mga Hudyo. Kasi hindi sila tunay na Hudyo. Sila po ay mga Samaritano. Pero, itong mga Samaritanong ito, palibhasa, sila po ay meron ding puso sa Diyos. At marahil naririnig na nila ang mga kwento o istorya patungkol sa Panginoong Hesukristo. Naniniwala po ang kultura at kasaysayan na sila po ay nagiging malapit pa rin sa ating Panginoon at nakikilala na nila ang Diyos patungkol kay Hesukristo. Kaya naman marahil, hindi man sila religyoso, hindi man sila tunay na makadiyos, hindi man sila tunay na palasunod
sa kung ano man ang sinasabi ng kautusan, may tuturing silang higit na may mabuting puso kaysa doon sa mga religyoso, mga nagmumukhang makadiyos, pero hindi naman ito totoo. Babasahin ko po itong kwentong ito habang nababasa nyo sa screen. Ako lang po ang magbabasa. Hayaan po ninyong kwentuhan ko po kayo ng isang kwento na may kinalaman sa kung paano niya nagawang ibigin ang kapwa dahil sa pag-ibig niya sa Diyos. Ito po ang kwento sa Lucas 10:30 hanggang 37. Isang dalubhasa sa kautusan ang lumapit kay Jesus upang siya'y subukin. Guro, ano ang dapat kong gawin upang magkamit ng buhay na walang hanggan? Tanong niya. Sumagot si Jesus, ano ba ang nakasulat sa kautusan? Ano ba ang nababasa mo roon? Sumagot ang lalaki, ibigin mo ang Panginoong iyong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, buong lakas mo, at buong pag-iisip mo. At ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sabi ni Jesus, tama ang sagot mo. Gawin mo iyan at magkakamit ka ng buhay na walang hanggan. Upang huwag siyang lumabas na kahiya-hiya, nagtanong pa ang lalaki, sino naman ang aking kapwa? Sumagot si Jesus, may isang taong naglalakbay mula sa Jerusalem papuntang Jericho. Hinarang siya ng mga tulisan, hinubaran, binugbog, at iniwang halos patay na. Nagkataong dumaan doon ang isang paring Hudyo. Nang makita ang taong nakahandusay, lumihis siya at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Dumaan din ang isang Libita, ngunit nang makita ang taong binugbog, lumihis din ito at nagpatuloy sa kanyang paglalakad. Ngunit may isang Samaritano, naglalakbay na napadaan doon. Nang makita niya ang biktima, siya'y naawa. Nilapitan niya ito, binuhusan ng langis at alak ang mga sugat at binendahan. Pagkatapos, isinakay niya ang lalaki sa kanyang asno at dinala ito sa bahay panuluyan upang maalagaan siya doon. Kinabukasan, binigyan niya ng 2 salaping pilak ang namamahala ng bahay panuluyan at sinabi, alagaan mo siya at kung higit pa riyan ang inyong magagastos, babayaran kita pagbalik ko. At nagtanong si Jesus, sa palagay mo, sino kaya sa 3 ang naging tunay na kapwa ng taong hinarang ng mga tulisan? Ang taong tumulong sa kanya, tugon ng dalubhasa sa kautusan, kaya't sinabi sa kanya ni Jesus, kung gayon, humayo ka at ganon din ang gawin mo. Di ba? Hindi ito kayang gawin ng kahit sino man sa atin kung hindi natin unang mamahalin ang Diyos. Yan po ang katotohanan. Kasi bilang taong makasalanan sa umpisa pa lamang, tayo po ay makasarili, tayo po ay nabubuhay sa kasalanan, sa pitan ng laman at kayabangan. Tayo ay mga taong mapagtanim ng galit sa ating kapwa. Tayo yung mga taong sumasama ang loob. Tayo yung mga taong naiinggit, nagseselos, at nagkakaroon po ng iba't ibang galit sa ating pong puso, laban sa ating kapwa. Kaya hindi po tayo magtataka sa mga brutal na mga pagpatay, sa mga ginagahasa, sa mga pinahihirapan, sa mga hindi pa masiyahan sa simpleng pagbaril, tsinachap-chapa, dahil po sa ito ang kalikasan po ng taong hindi natutong unang magmahal sa Diyos. At hindi natutong unang maranasan ang pag-ibig ng Diyos sa Kanya. So, hindi mahirap mahalin ang kapwa kung una nating matututunang mahalin ang ating Diyos. Noong nakaraang linggo, tumalakay ako sa malaking pag-ibig ng Diyos sa atin. Pero hindi natin pinag-usapan paano natin mamahalin ang Diyos na umibig sa atin ng gayon
na lamang. At yun ang pag-uusapan po natin sa atin pong sa araw na ito. The right way of implementing love to God to our neighbors. So, para ito po'y mapangyari, una muna nating diskobrehin yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Number 1, love God fully. Ibigin natin siya ng Diyos, hindi kalahati, hindi 1/4, hindi kapiraso. Ibigin natin siya ng buong buo. No? May kinalaman po ang puso, heart. Ang ibig sabihin, emosyon at affection. Pag sinabing puso, ito ay merong kasamang damdamin at merong kasama pong pagmamahal. Puso. Iibigin ko ang Diyos ng merong damdamin at merong pagmamahal. Affection. Pangalawa, iibigin ko ang Diyos sa pamagitan ng aking kaluluwa, soul. Ibig sabihin, spiritual life. Pag sinabi pong soul, ikaw yan. Walang kinalaman ng ibang tao dyan. Ang kaluluwa ay ikaw. Ikaw yan at ako yan. Ang physical na anyo natin ay iba't iba. Nagkataon lang na yung physical ko sadyang gwapo. Di ba? Wala kayong masasabi dyan. Thank you, Lord. Gwapo yung physical ko. No? At kayo din naman, siyempre, may kanya-kanya kayong mga physical na pag tinignan nyo sa salamin, Lord, thank you sa physical na ng aking kaluluwa. Di ba? Ang kaluluwa, yung ikaw mismo sa loob. Yung nagsasalita, yung nasasaktan, yung nakakakita, yung nakakarinig, yung merong damdamin. Yun po yung kaluluwa. Kaya sa pagmamahal ng Diyos, hindi lang dinadala yung puso. Dadalhin mo yung pagiging ikaw sa pagmamahal mo sa spiritual na buhay patungo po doon sa ating Diyos. Ngayon, sino pang tutulong sa kaluluwa? Yung espiritu. Ang tawag po doon ay God's consciousness. No? Yung espiritu na siyang ibinigay ng Diyos sa tao, na siyang umuugnay at nagkakaroon ng kamalayan pagdating sa espiritual. Kaya kahit po nasa bundok, kahit wala silang alam sa Biblia, kahit iba yung kanilang pananaw patungkol sa buwan, patungkol sa mga ani-anito, merong sense of spirituality, hindi nyo napapansin? Kahit pasabihin na nating mali yan, hindi yan ang dapat. Okay? Hindi si anito, hindi si ganito, hindi si ganito. Mali yan. Pero ang sinasabi ko, yung pagkalika ng Diyos sa atin, sa physical, kaluluwa, espiritu, naroon yung sense of spirituality, yung consciousness natin pagdating sa spiritual, na meron lumika na hindi kayang gawin ng tao. Kaya sila mangha, yung mga lalo yung mga nasa bundok, yung mga nasa isang lugar ng mga tribu-tribu, mangha sila. At ang kanilang sinasamba na halos ay mga bato, halos mga puno, halos yung mga star, yung mga buwan, pag dumating, talagang niluluhuran nila yan, no? Sa paniniwalang merong isang lumikha na napakadakilang hindi kayang gawin ng tao. O, yun ang dahilan kung bakit tayong mga tao, sa panahon natin, yung espiritong meron kayo at espiritong nasa akin sa biyaya ng Diyos, umugnay sa pamamagitan ng salita ng Diyos na nagbukas sa atin at unti-unti nating pinag-aaralan at unti-unting nagbibigay linaw patungo sa dapat sambahin natin na totoong Diyos, hindi man natin nakikita, pero iniibig natin ng tapat sa ating puso. So, hindi lamang puso, hindi lamang kaluluwa, mind na ang ibig sabihin yung thoughts and understanding. Magkaiba yung kilala ko lang sa pangalan kaysa alam ko kung sino siya talaga. Tama ba? O ganon din sa Diyos. Pwede naman natin sabihin, alam kong may Diyos, narinig kong may Diyos, pero sino siya? Sino siya? Kung malaman mo naman sa iyong unawa na siya ang lumikha ng langit at lupa, siya yung Diyos Ama, siya yung nagbigay ng anak ng kanyang anak na si Jesucristo, ang tanong naman, ano ang personal mong kaugnayan sa Kanya?
Naunawaan po ninyo? Pwede namang maging ganun eh. Kahit naman ang ating Pangulo, o magsabi ka ng salitang mga pangalang kilala dito na lagi nating napapanood sa telebisyon. Senador man yan, mayor man yan, pero ano, pagkatapos mong malaman lahat ng kanyang personal data, kung wala ka namang personal na kaugnayan sa kanya. Kaya pag tinanong ka, Senador, kilala mo ba ito? Ang sasagot niya, hindi. Kasi wala naman kayong personal na kaugnayan sa Kanya. So, ganun din po sa Diyos. Kilala natin ang Diyos, pero ang Diyos, kilala ba niya tayo kung wala naman tayong personal na kaugnayan sa Kanya. Kaya hindi lamang po puso, hindi lamang kaluluwa ang pagmamahal, kundi yung unawa din ng isip na naiintindihan natin ang lahat ng ito. Dahil naunawaan natin ang pagsamba, tuwing linggo, sumasamba tayo. Dahil naunawaan natin ang pananalangin sa Kanya, tuwing Miyerkules o kahit sa inyong personal na buhay, nananalangin kayo. Dahil naintindihan ninyo ang halaga ng Biblia, binabasa nyo ang Biblia. Unti-unti nyong sinusunod, unti-unti natin sinusunod ang Diyos na hindi man natin nakikita, pero minamahal natin ng buong puso, buong kaluluwa, buong isip, at ang pinakahuli, buong lakas. Ibig sabihin, whole being. No? Minamahal natin siya sa kung sino ka sa iyong pagiging tao. Lahat ng iyong lakas, ibinibigay mo sa pagmamahal natin sa Panginoon. Yung pagmamahal natin sa Diyos, sa puso, sa kaluluwa, sa isip, at saka sa lakas. Kung ito po ay totoong nangyayari sa iyo, sa akin, sa totoo lang, hindi madaling mahalin ang ating kapwa. Hindi madaling mahalin. At ang isang pagmamahal sa kapwa na dapat meron tayo, Panginoon, yung kaligtasan na meron ako sa pagmamahal ko sa aking kapwa, sa aking mahal sa buhay. Gusto ko pong katulad ng pagmamahal na ito, maranasan din niya yung pagmamahal mo sa kanyang buhay. Kaya lumalaganap po ang Ebanghelyo. Kaya hindi po ito nahahadlangan, hindi ito natatapos. Kasi yung pagmamahal ng Diyos sa iyo na iyong nararanasan, nakikita mo ang kalagayan mismo ng iyong kapwa na dati mo ring kalagayan. Dati mo ring kalagayan na nasa dilim, dati mo ring kalagayan na makasalanan, dati mo ring kalagayang mapapahamak, ayaw mo nito. Kasi yung pag-ibig ng Diyos ang siyang naging dahilan kung bakit ako ay napunta sa isang kalagayang mabuti at nakalulugod sa Panginoon. Kaya pangalawa po, love your neighbor as yourself. No? Love for God, love for others. Unahin nating mahalin ang Diyos, susunod, madali nang mahalin ang ating kapwa. Kaya pangatlo po, may buhay tayo na meron pong dalawang utos na dapat nating sundin. Life with two commands. Nabubuhay ka kapatid, nabubuhay ako sa dalawang utos na dapat dala-dala natin sa pang-araw-araw nating buhay. Number 1, relationship with God and others. Yung pagmamahal po natin sa Diyos at sa iba, na ang ibig sabihin, to this true love changes lives. Yung totoong pagmamahal natin sa Diyos, yan ang totoong nagbabago ng ating buhay. Alam niyo po kung bakit masaya ang pamilyang meron kayo? Kasi ang pamilya niyo nagmahal sa Diyos. Kaya hindi naging mahirap mahalin niyo ang inyong asawa, ang inyong mga anak, at ang inyong mga kapatid. Napakasaya ng pamilya at nagpapamilya na talagang inuna ang Diyos kasi hindi na madali sa kanilang unawain ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa, anuman ang relasyon nito.
Alam niyo po ba na ang aking asawa ay kapwa ko din? Alam niyo po ba na kayong magkakapatid ay kapwa kayo sa isa't isa? Lahat po tayo ay kapwa sa isa't isa sa iba't ibang kategorya ng relasyon. Maaring asawa, maaring nobyo, nobya, maaring magpinsan, maaring magkapatid, maaring mag-angkel. Pero sila man ay hindi nagkakaroon ng magandang respetuhan kung hindi nila unang iniibig ang Diyos. 'Di ba? Magkapatid, hindi magkasundo, mag-asawa, naghihiwalay. Kasi walang Diyos. Pero pag talagang inuna natin ang Diyos, higit sa lahat, lagi tayong masayang tulad nito. Amen ba? Alam nyo, konting tiis na lang, lilipat na po talaga tayo. Kita nyo, ipinapakita na ng Diyos sa atin na talagang hindi na tayo kasya. Pero ipagpauman ninyo kung bakit hindi ko agad mai-reveal. Maibukas kung saan tayo lilipat kasi ayaw kong hindi magtuloy-tuloy ang lahat ng bagay. Pero nagpakita na ang Diyos ng magandang simulain. Ang tanong ko na lang sa inyo, sa paglipat po ba natin sa bagong lugar, kasama po ba namin kayo? Yan. Sa paglilinis? Sa paglilinis? Ang Diyos po ay marunong sa lahat. Meron siyang tamang timing sa atin. Pero alam niyo po ang pinagbabasihan ni Tatay Pastor kung bakit hindi pa po tayo makaalis. Isang beses, sa kasaysayan po ng Lumang Tipan, matagal po silang nanirahan sa ilang 40 years. Okay po? Ngayon, tuwing sila'y aalis, ang sinasabi ni Moses, Panginoon, kung kami aalis sa lugar na ito at hindi namin kayo kasama, wag na lang. Kasi kami po'y pagtatawanan ng mga tao sa paligid, kami po'y panghihinaan ng loob, hindi po kami magtatagumpay kundi puro takot dahil hindi po namin kayo kasama. Alam po nyo, doon po ako nag-iingat. Mula po doon sa bahay, na kung saan doon po nagsimula ang gawain ito, nanalangin din po ako, Panginoon, kung aalisin mo kami sa bahay, at dadali mo kami sa isang lugar, hindi mo kami sasamahan, hindi po kami lilipat. Naghanap kami kung saan kami nakarating. Isang araw, may pagtugon ang Diyos, dumating yung aking manugang. Sabi niya, Tatay, merong isang lugar doon. Ito na nga yun. Sabi ko, puntahan na agad natin, gusto kong makita. Pagbukas niyan, yung roll up, madilim. Pero sabi ko, ba't ang haba? Ba't ang haba ka ako? Dire-diretso. Sabi ko, pwede na to. Doon na nagsimula po yung gawain. At ang kapayapaan ng Diyos ay sumaakin at sa aking pamilya. Dinala tayo ng Diyos dito. Hindi po nagkamali ang pasya. Naging masaya tayo sa lugar na ito. Punong-puno tayo ng pagpapala, punong-puno tayo ng mga tugon ng Diyos, punong-puno tayo ng mga kwento at kasaysayan na ginawa ng Diyos sa lugar na ito. Dumating ang panahon, Panginoon, dumadami na po kami, sumiskip na po ang lugar. Ang mga batang maliliit noon, hindi na namin halos naturuan, pero lumaki silang merong Diyos sa kanilang puso. Nagsisimula uli kami makakita ng maliliit na bata na lumalakad dito. Kasama na yung aking magiging apo, nakasunod pagdating ng ilang buwan na darating, paano sila? Saan namin sila dadalhin? Ano ang gagawin? Isang araw sa hindi sinasadyang pangyayari, napagkwentuhan ng isang kakilala, ini-offer ang isang lugar. Nagbigay sa akin ng galak, nagbigay ng tuwa, ninegotiate ko kung paano ang paraan. Ang Diyos ang siyang gumabay sa lahat ng bagay. Lagi kami nananalangin sa bahay, laging pinag-uusapan kung ano ang tamang panahon. Hanggang dumating ang road to 100,000 para sa paglipat natin. At mamaya, mayroong magagandang good news kung ano ang development na ginagawa ng Diyos, paano siya tumutugon. At alam ko, nag-aantay lang yung marami dito kung paano pupunuan yung 100,000 na yan.
Amen ba yan? Amen! Ayan, okay. So, mamaya tingnan natin kung anong magandang balita para po sa atin. Ganun po ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay. At hanggang ngayon, wala pang pangungusap ang Diyos sa akin na sabihin sa inyo. Sapagkat gusto kong tiyakin na yung lugar na yon ay lugar na kung saan sasamahan tayo ng ating Diyos. At kapag ang Diyos na ating inibig at minahal ay sinamahan tayo, hindi malayo na ang lahat ng mananamba sa lugar na yon ay sasamba na may pagmamahalan at meron pong pagpapalakasan sa isa't isa. Meron po tayong video clips na panonoorin. Wag nyo nang i-off ang ilaw. Panoorin nyo natin. Meron tayong video clips bago tayo mag-closing. Ayan. Sige po. Simulan po natin ng maganda. Wala bang sound? Sayang, walang sound. Pasok sa trabaho at maghanap buhay. Tuwing umaga, kapag siya ay nagigising, nagmamadali siyang pumasok sa trabaho at maghanap buhay. Palagi niyang sinasabi sa sarili, abala ako ngayon, magdarasal ako bukas, magsisisi ako bukas. Hanggang isang araw, hindi na dumating ang bukas. Nang siya ay muling magising, natagpuan niya ang sarili na nakatayo sa isang lugar na walang liwanag. May mga mahinang ungol sa paligid at nilamon siya ng takot. Sumigaw siya sa matinding pangamba. Panginoon, iligtas mo po ako. Sa nasandaling iyon, ginapos siya ng dyablo at masayang sinabi, Binigyan ka ng iyong Panginoon ng hindi mabilang na pagkakataon, ngunit paulit-ulit mo siyang itinaboy at pinili mo ako. Kaya dito ka nabibilang. umiyak siyang nakiusap, Panginoon, bigyan mo po ba ako ng isa pang pagkakataon? Magsisisi ako ngayon. ngunit iisang pangungusap lamang ang kanyang natanggap na sagot. Sa impyerno, walang susunod na pagkakataon at walang bukas. Habang may pagkakataon pa ngayon, kung pipiliin mong lumapit sa Diyos at tanggapin ang kaligtasan ng Diyos, mag-alay ka ng amen at ibahagi ang paalalang ito upang mas marami ang mabigyan ng babala. Isa pa. May tanong. Bakit nga ba minsan hindi ginagawa ng tao yung kagustuhan ng Diyos? Bakit sila walang takot sa Diyos? Alam nyo, kadalasan ang mga tao, kaya sila walang takot sa Diyos kasi ignorante sila sa bagay ng Diyos. Hindi nila kilala si God. Ang daming tao hindi nila kilala si God. Marami silang konsepto tungkol sa Diyos, pero hindi nila kilala ang Diyos. Tingnan nyo po sa Exodus. Sabi ho ni Moses kay Pharaoh, let my people go. Pakawala mo siya, the Lord said, let the people go. Anong sagot ni Pharaoh? But Pharaoh said, who is the Lord that I should obey His voice to let Israel go? I do not know the Lord. And besides, I will not let Israel go. Sabi niya, sino yung Diyos na sinasabi mong nagsasabing pakawalan ko yung mga Israelita? Hindi ko siya kilala at bakit ko siya susundin? Do you understand? Kaya alam ninyo kapag ang tao hindi kilala ang Diyos, listen to this, hindi sila susunod sa Diyos. Nalala niyo sabi ni Jesus, and this is eternal life, that they may know you. Again, ano yung word na know? Know is close. At kilala talaga, dahil close na sila eh. And sabi niya, and the one whom you have sent. Kaya maraming tao, they may even claim to be godly. They may even claim to be Christians. Sa tingin nila, Christian sila. But since they do not know God, they do not obey God. And minsan, they're trying their best to obey God, but not in God's ways. Kasi sa isip nila, ginagawa ko naman kalooban ng Diyos eh. Tanong ko, alam mo ba yung gusto ng Diyos? Di ba? Kaya hindi nila binabasa yung Bible. Hindi nila binabasa ayon sa tamang pagbasa yung Bible. Di ba? Basta babasahin lang kung gusto lang nila. Hindi pa pwede yun. Kasi it only shows hindi mo kilala si God.
kilalanin mo siya para alam mo yung paraan niya. Di ba? Tingnan nyo, maraming tao, alam yung Bible, nakikipag-away. Sabi nga ng Lord, mali ka na naman. Kasi kapag kilala mo ako, mapagmahal na Diyos, dapat mapagmahal ka din sa kapwa mo. O, di ba? Kasi yung paraan ng Diyos. Klaro po, ano? O, yan po yung pinaka-summarize ng mensahe ngayon sa araw na to. Unahin nating ibigin ng Diyos at hindi mahirap ibigin ang ating kapwa. Huwag tayong magbakasakaling buhay ka araw-araw. May mga pagkakataon na huli na ang lahat sa atin. At lahat tayo ay nasa ilalim ng sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Tumayo po tayong lahat at awitin po natin ang sukdulang biyaya ng ating Panginoon. Grabe. Atin pong limi-limiin yung bawat letra o pangungusap ng bawat awit habang hindi ka karapat-dapat. Pangkulan ng habag at wagas mong pagsinta habang walang kakayanan, pasuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Sa aking nangyari, inibig mo ako dahil di kayang basahan. Taas natin ang ating mga mukhay sa Panginoon. Na kahit minsan di na mahirap ang kabanalan, kaluwalhatian. Salamat sa unang biyaya mo. Ang pag-ibig na mas malawak ko kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko. Salamat sa sumulang biyaya mo. Thank you, Lord. Thank you. Aming Diyos, aming Panginoon, sa sunggulang biyaya mo, matutunan kaming umibig sa iyo mula sa puso, sa isip, sa kaluluwa at sa lakas. Biyaya mo, aming Diyos, ang kailangan po namin. Nagiging mahirap sa amin bilang tao ang pagiging likas na makasalanan. Pita ng laman at kapalaluan, tanging ang biyaya
sa iyong anak na si Jesucristo ang siyang pumutol upang makaalis kami sa pagkaalipin ng mga bagay na hindi nakapagbibigay ng kaluguran sa iyo. Salamat po sa biyaya mo. Tinanggap mo kaming iyong mga anak. Sa biyaya mo, tinanggap namin ang kapatawaran. Sa biyaya mo, tinanggap namin ang buhay na walang hanggan. Sa biyaya mo, natuto kaming magmahal sa aming kapwa. Maunawaan at unawain ang iyong mga salita at maging masaya sa pagsunod. Panginoon, pagmasdan po ninyo kami. Hindi na kami kasya sa lugar na to. Bigyan mo ako, Panginoon, ng senyales na kailangan na po naming lumipat sa lugar na ipinakita niyo po sa inyong lingkod. Ibigay niyo po sa akin ang kapayapaan. Ibigay niyo po sa amin ang tamang oras at tamang araw ng aming pag-alis sa lugar na ito at paglipat sa isang lugar na higit na mas malaki. Lugar na kung saan makapagtuturo lang kami ng mga bata. Lugar na kung saan makapagdidisipulo kami ng mas maayos. Lugar na kung saan mas malaya kaming makakasamba at mas malaya kaming makakapanalangin. Sa oras na ito, kasama ng lahat ng iyong mga anak na mananamba, magpahayag kayo, Panginoon, sa aming puso. Panginoon, yung aming road to 100,000. Mayroon pa pong kakulangan, pero ang kakulangan na yan ay iyong pupunuan at ilalagay mo, O Diyos, sa puso ng lahat ng gagamitin mo para mapuno ang lahat ng ito, Panginoon. Ultimong aming mga anak ay gagamitin mo sa gawain ito para paglipat namin, lahat kami ay merong bahagi at lahat kami ay meron pong gagawing paglilingkod at pagsamba sa iyo. Kaya naman sa mga oras na ito, muli namin ipinagkakatiwala ang bawat isa. Ang bansang Pilipinas, ang bawat syudad na amin pong tinitirhan, ang bawat pamilyang amin pong kinabibilangan, ang puso namin at kagustuhang sumunod sa iyo, sa iyong biyaya, sa iyong sunggulang biyaya, ay ipinagkakatiwala po namin sa iyo sa mga oras na ito. Sa Diyos na napakamapagmahal, sa iyong anak na si Jesucristo, magpahanggang ngayon ay aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Sa banal na Espiritu, siya pong tatatatibayan ng aming kaligtasan, ang siyang palagi naming inaasahang gagabay sa amin mula ngayon at magpakailanman. Amen and Amen. Lahat ng papuri at kawalhati alay sa iyo. Ang aming puso at aming buhay alay sa pagsamba. Lahat ng papuri at luwalhati alay sa iyo.